Panibagong araw, panibagong bike day na naman. Ito nga pala yung part 2 ng Vermosa ride namin ng kapatid ko. So yun, tamang chill pace lang na laps dito. Yung kapatid ko din kasi bihira rin magbike yan. Pero bubudolin natin yan. Kung first time nyo dito sa page, please don't forget to like or follow para updated kayo sa lahat ng mga exciting content natin. Grabe, daming mga nagja-jogging tsaka nagbabike. Napakaganda rin ng sikat ng araw. Kung ganito lang sana mga kalye sa buong Pilipinas ay haya-haya ang buhay. Habang nagbabike dito, shoutout muna natin si Daniel Macacando, si Daylove Jed, Yvonne Valdez, Kevin Renomeron, hello din kay Greg Salazar, Jenny Ann Sotol, CJ Parks, Rosana Demata, Elvira Sinlao at si Charles Tababa. Sobrang ganda ng weather ngayon guys, so perfect na perfect para magbike. Hindi gaanong kainit, walang ulan, healthy pa yung araw sa ganitong oras. Tapos kung mapapansin nyo, very wide yung cycling paths dito. Hindi masyadong crowded kaya mas enjoy magbike. Dito sa part na to medyo pataas. Sabi ko sa kapatid ko hatawin ko muna, kita-kits kami dun sa taas. Maganda dito, very well maintained pa yung road, wala pang masyadong dumadaan. Tapos magaganda yung view dito. Kasi nga Ayala yung gumawa kaya ang daming puno. Tapos yung hangin dito fresh na fresh pa. Yung paligid sobrang relaxing. Perfect para mag long ride at mag-relax ng isip. Meron nga dito 200 kilometers pa ulit-ulit lang siya. Ito yung kahabaan ng Vermosa Boulevard. Mula dun sa pinaka-entrance hanggang pinaka-dulo, 4.5 kilometers yung one way. Kung gusto nyo mag-interval training or mag-speed work, meron din silang mga sections na pwede mong gamitin para dyan. Tapos sorry, medyo napalayo na ako sa kapatid ko. Nakalimutan ko, di nga pala to solo ride. Yan, finally nandito na ulit siya. Problema lang, di siya nakapagdala ng tubig. So nakikiinom lang muna siya sa atin. Sa mga nagtatanong, yung ginagamit ko pong camera, Insta360 X4. Napakaganda kasi up to 8K resolution na siya. Napakataas din ng frame rate. Tapos ayan, di ko kailangan hanapin yung tamang angulo sa pagbabike. Video lang ako ng video, tapos ng ride doon ako mag-e-edit. Meron din siyang dedicated na Insta360 app. Napakadali mag-edit sa application na yun. Yung kapatid ko, unang laps pa lang namin ay hirapan na. So sabi niya, try daw namin magpalit ng bike muna. Problema kasi hindi talaga sanay sa ahon to eh. Gusto puro patag tsaka lusong. Na-miss ko rin medyo gamitin yung SGM na gravel bike na to. Actually, mas magaan to compared sa ginagamit kong Giant. Kasi meron siyang front tsaka rear rack. Kaya hindi alam ng kapatid ko, mas mahihirapan siya ngayon. Ako naman andar na muna. Kita na lang tayo sa taas, brother. Ayan, dito sa part na to, panoorin nyo muna yung kapatid ko. Hirap na hirap umahon. Nagdadalawang isip siguro siya, tamang desisyon ba nakipagpalit ako ng bike. Tapos hindi niya mababa yung upuan kasi nga merong rear carrier. Kaya sobrang tagal ko naghihintay dyan sa taas. Ayan, palit na muna ulit kami ng bike. Yung mukha ng kapatid ko medyo malungkot na may halong pagsisisi oh. Tamang desisyon bang nakipag-ride ako sa kuya ko, sabi niya. Dati madalas yung kapatid ko to kasabay ko mag-ride kapag pumupunta ng Cavite City o kaya minsan mabilis ang Aguinaldo Shrine lang, minsan Alabang. Kapag medyo nabibitin, dumediretso na lang kami ng Naik. Isang beses ko pa lang to nabudol papuntang People's Park, ayaw na bumalik. Salamat ng madami sa pakikinig guys. Ride safe po tayong lahat. Kita-kits sa daan at abangan ang part 3.